Okay. Amen, amen. Isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, muli po ay tayo po ay nagkita-kitang muli para po sa atin pong devotion ng atin pong worship ministry. Salamat po dahil alam ko po kahit sobrang busy po ng iba po sa atin at meron pong mga pinagkaabalahan ay naglaan po tayo ng oras para po makapakinig ng salita po ng atin pong Panginoon para po maihanda na rin po yung atin pong mga puso para po sa gawain po natin para sa darating po na Sunday service po natin bukas. So, I'm hoping po na maayos naman po ang audio ko. Ayan. At ayan, salamat po sa mga nag-thumbs up. So, sa gabi pong ito ay hayaan niyo po ako na basahin ko po muna yung mga gagamitin po sa gabing ito para po sa atin pong devotion. Para po sa atin pong opening prayer ay pangunahan po tayo ni Mama Nati. Ayan. Ayan, wait lang po pala, sorry. Ayan, moderator muna pala yan. So, para po sa moderator, ako po ang atin pong magiging moderator, Brother Ian Cruzat. For the opening prayer, pangungunahan po tayo ni Mama Nati. Susundan po ito ng atin pong pananambahan sa pamamagitan ng pag-aawitan through MM Ministry, through the life of Kuya JM. After po ng atin pong praise and worship ay magkakaroon po tayo ng mga maikling testimonies. Kaya naman po kung meron po sa atin dito na pinagpala ng Panginoon sa buong nagdaang linggo ay mangyari lang po mamaya na ihanda po natin ang atin pong mga testimonies. After po ng testimonies ay ito na po yung main event ng gabi, kundi yung atin pong pagbabahaginan ng salita ng atin pong Panginoon through the life of our one of our leaders sa atin pong worship ministry, Kuya Mac Lontok. Ayan. So, after po ng atin pong Word of God, ay magkakaroon po tayo ng prayer for the church sa pangunguna po ni Ate Rhea. And then, susundan po ito ng prayer for the country sa pangunguna naman po ni Kuya Ron. Konting announcement kung meron man po. After po nito ay magkakaroon po tayo ng atin pong closing prayer sa pangunguna po ng atin pong butihing Mami Lorna. Alam ko po ang bawat isa ay handa na po na sa gagawin po ng atin pong Panginoon. Handa na po ba tayo? Thumbs up naman po tayo kung handa na tayo. Ayan. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay pinagsama-sama niyang muli. So hindi ko na po patatagalin. Akin na pong tinatawagan ng atin pong isa sa atin pong leader. Walang iba kundi si Mama Nati. Sige po, Ma. Amen. Yan, salamat sa Lord dahil muli ay tinipon niya na muli tayo na upang magkasama-sama tayong lahat at mag-aral ng kanyang mga salita and at the same time ay magpalakasan po tayo. So let us pray po. Hingin po natin yung gabay ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin dahil sabi nga, kung wala yung pagsama niya, pangungunan niya, wala tayong magagawa. Let us pray po. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise and thank you, Lord, Panginoon, sa gabing ito na muli yung pinagkaloob sa amin, Lord. Thank you, Lord, sa pagkakataon na kami ay muli yung tinipon, Lord, upang sama-sama namin itaas ang iyong dakilang pangalan, upang parangalan namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa lahat po ng bagay na ginagawa niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pag-iingat niyo. Salamat, Lord, sa pagpapala niyo. Salamat, Lord, Panginoon, tunay nga o Diyos na napakabuti mo. Kayo ang Diyos na tapat sa bawat isa sa amin. Panginoon, bagamat minsan, Panginoon, kami po ay hindi nagiging tapat sa inyo at kami po ay nagkukulang sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. And Lord, sa gabi ito, bago po kami magpatuloy, hayaan mo, Lord, na idulog namin sa inyo ang aming mga sarili, Panginoon. Tunay nga, O God, kilala niyo ang bawat isa sa amin. Batid niyo lahat, Panginoon, yung aming sinabi, inisip, ginawa, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin, O God, na marapatin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Upang sa gayon, O God, malaya kayo makakilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Kahit po kami ay magkakalayo, Panginoon. Hallelujah, sapagkat wala nga po kami magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa aming mga buhay at kung hindi po kami magiging malinis sa inyong banal na harapan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na lagi niyo po ginagawad sa amin, Panginoon. Hallelujah. And Lord, sa gabing ito, patuloy namin tinataas sa inyo ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay para lamang po sa ikararangal ng iyong dakilang pangalan, O God. Lord, i-bless mo po ang bawat isa, Panginoon.
Tunay nga, O Diyos, na pangunahan mo ang bawat isa, lalo na Lord, yung mga itatayo mo sa gabing ito. Tunay nga, O Diyos, na kayo lamang ang makita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. And we pray, Lord, na buksan mo po yung aming mga puso at isipan, Panginoon, upang maliwanag namin maunawaan, Panginoon, yung mga salita mo na nais mong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, patuloy din namin itinataas sa inyo ang lingkod na itatayo mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. We know, Lord, na siya po ay inihanda mo na at naniniwala kami ngayong gabi, Panginoon, sa pamagitan, Lord, ng buhay ng lingkod ng iyong anak na ito, Panginoon. Ang gabing ito ay mag-isang gabing, Panginoon, ng punong-puno ng pagpapala, isang gabi, Lord, na matagumpay, sapagkat kayo, Lord, ang Diyos na sasama sa kanya, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang siya, Panginoon, na iyong mouthpiece, at tunay nga ugat, ikaw lamang ang tanging makita, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Alam namin, Lord, na mga salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay tunay nga nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga salita mo na patuloy namin naririnig, Panginoon. Alam namin, Lord, through your word, Panginoon, kami po ay lumalakas. Kami po ay nagkakaroon, Lord, ng kapayapaan. Kung meron man kami mga problema, Panginoon, ang mga salita mo, nagiging katugunan, Panginoon. At nagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming salamat po sa ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Alam namin, Lord, na wala kang ibang hangarin, Panginoon, sa iyong mga anak, kundi para lamang sa ikabubuti namin, O Diyos. At marapat lang kayong para pasalamatan, Panginoon, at parangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, sa mga kapatid namin na wala pa, Panginoon, we pray, Lord, na kayo ang Diyos, umabot sa kanila, magpala sa kanila, mag-ingat sa kanila, Panginoon. And we pray, Lord, na makahabol sila, Panginoon, sa aming devotion na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na winewelcome ka namin sa aming mga buhay at kayo ang Diyos na patuloy na sumama sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo, Panginoon, dakilain po kayo. Sa inyo po namin itinataas ang gabing ito, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you,
You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silence, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You At the cross, the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Hallelujah. You have
You have overcome. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Tunay po na ang atin pong Panginoong Hesus ay nag-overcome na po talaga. No? Siya po ay talagang mananagumpay at dahil tayo po ay nananampalataya sa Kanya, tayo rin po ay mga mananagumpay na rin. Amen. Salamat po sa Panginoon sa atin pong mga ginawang pag-aawitan. Thank you, Lord. So sa dako po ito ng atin pong gawain ay dadako na po tayo sa atin pong mga patotoo, pasasalamat sa atin pong Panginoon. And alam ko po na tayo po ay pinagpala ng ating pong Panginoon sa buong linggong nagdaan, malaki man yan o maliit. Nakapasa ka sa exam, ikaw man ay nakakuha ng kagalingan mula sa ating Panginoon, ikaw man ay may pagpapala na nakuha ka sa linggong ito, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Kaya naman po, inanyayahan ko po kung sino man po ang nais po sa ating magpasalamat, mangyari lang po na tayo po ay unmute ng atin pong mga devices. So meron po ba na nais pong magpasalamat sa atin pong Panginoon? Ayan po, wag po tayong mahiya mga kapatid. At ay sige po, Sige, kuya. kuya. Sige, Sige po, kuya. Ako po, ikaw na po. magpapasalamat po ako. Yung po, gusto ko lang po magpasalamat kasi po, sa patuloy na biyaya at pag-iingat ni Lord sa amin. Tapos, kanina po is, nag-counseling na po kami para po sa, pre-marriage po namin with Pastor Nestor saka mga nanay namin, yun. Thank you kay Lord kasi, naging okay naman po, naging successful po. Yun, saka wala naman pong umangal na or wala namang lahat naman sila approve sa pagpapakasal namin. Gano'n din po yung parents namin, yun po. So, yun nga po, nagpapasalamat din po ako sa patuloy na provision ni Lord. Yun nga po, hindi po biro 'pag magpapakasal nga po kasi ang daming gastos, ang daming asikasuhin, yun. So, matrabaho talaga siya. Pero yun nga po, salamat kay Lord kasi lagi kami nagkakaroon ng availability sa bawat isa sa'min. Kasi yun nga, may trabaho din naman kami pero, um, nagbibigay ng way si Lord para maasikaso namin yung dapat asikasuhin sa kasal namin. Yun, thank you kay Lord sa patuloy niyang pag-iingat sa amin ni Rachel na madalas kaming nagmomotor pero nandun yung pag-iingat niya at yun po sa patuloy na provision ni Lord sa amin sa mga dapat gastusin sa kasal, yun po. Tunay nga po na napakabuti ni Lord 'pag sa kanya po tayo nagtiwala, nagpatuloy po tayo, hindi niya po tayo pababayaan. Especially, financially po na talagang, tapat yung ang Lord sa bawat isa sa'tin. Yun lamang po. To God be the glory po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Ian. Ayan, gender reveal na agad. Grabe naman. Salamat po sa Panginoon at talaga namang pong tuloy ang kasal. Ayan, salamat po sa Lord. Bago po ako tumawag po ng next na magpapasalamat ay again po pinapaalalahan lang po ang lahat na kung maaari po ay tayo po yung magpakita sa atin pong mga camera. Katulad na rin po ng paalala sa atin ni Kuya Mac last week. So, inayayahan po namin ang lahat na magpakita po sa atin pong mga camera. Amen? Sige po, baka po meron pa pong nais pa pong magpasalamat po sa atin. Pwede pa po tayong mag-unmute. Meron pa po ba dyan na kinakalabit ng Panginoon na oy magpasalamat ka na? Ayan. Alam ko po, lahat po tayo pinagpala ng Panginoon. Gayunpaman siguro po ay yung iba ay nakapagpasalamat na sa kanila pong mga kanya-kanyang mga prayer time at also sa iba pa siguro mga gawain. So sige po, kung wala na pong magpapasalamat ay dako na po tayo sa pinaka-event natin, no? Pinaka-main event po natin sa gabing ito. Walang iba kundi yung pagbabahaginan po natin ng salita ng atin pong Panginoon. At ang gagamitin pong tagapagsalita ng atin pong Panginoon sa gabi pong ito ay isa po sa atin pong mga leader sa worship ministry. Isa rin po siyang manunugtog din po natin. Minsan mga awit.
sa atin pong gawain every Sunday and also pati na rin po sa Wednesday. Salamat po sa Panginoon. Akin na pong tinatawagan ang atin pong tagapagsalita sa gabing ito. Walang iba po kundi si Kuya Mac Lontok. Sige po Kuya Mac. Praise God po. Ayan, praise God po. Good evening po and thank you po kay Kuya Ian sa introduction. Wala po ako message kaya mag-pray na po tayo. Hindi, meron po akong message ngayong gabi kaso 2 slide lang po. Hindi, salamat po sa Lord kasi una sa lahat sa paggagabay niya po, sa pag-iingat. Although ngayon po meron po akong sipon. Kasi itong mga nakarang araw po, after itong buong linggo na to, sobrang busy namin sa school. Ilang araw din po ako hanggang kagabi ay madaling araw na po ako natutulog kasi yung sa grades po namin kasi next week po ay ipopost na po namin yung mga grades po namin. So yun nga ano na po kasi online na po yung gagawin namin sa grades namin. Hindi na po siya yung although isusulat pa rin siya sa card pero sa at the end of the school year pa. Pero ngayon po yun sobrang dami pong ginagawa, sobrang dami pong kailangan tapusin. Kaya alam ni Crystal yan kasi Crystal po estudyante ko po. Kaya alam niya po yun na marami po akong checking kasi yun, siya pati ibang teachers po. Checking po, tapos encoding, tapos side by side po yung pagtuturo. Ngayon po, dahil po doon, ay talagang sorry po sa Lord, sorry din po sa ating lahat kasi hindi ko po talaga masyadong na-prioritize tong yung pagpe-prepare ng Word of God. Pero ganun pa man ay syempre po may pagbubulayan pa rin naman po tayo and ito pong salita ng Lord na to na i-share ko po sa inyo. Sana po ay may mapulot po tayo, may matutunan po tayo kahit alam ko ay lagi na po siguro natin to naririnig dati. At yun nga po, maiksi lang po yung mensahe ngayon. Pero alam ko po na hindi naman po hindi naman po ako o yung pinrepare ko po yung kikilos kundi yung Panginoon po ang kikilos po sa ating lahat. So yun po. So ngayon po ay manalangin po muna tayo bago po ako magsimula. Yes Lord, salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po dahil ikaw po Lord ang patuloy na kumikilos po sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang patuloy po na nag-iingat po sa aming lahat, lalo na po sa panahon ito, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kami ay lumapit sa iyo at mag-aral po ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa gabing ito, Panginoon, na ihandaan niyo po ang bawat isa. Nawa po mapakinggan namin ng maayos, maunawaan namin ng malinaw, Panginoon, at ma-apply namin ito sa aming buhay, Panginoon. At naway ko yung mangusap, Panginoon, na higit pa sa mga salitang maririnig namin, Lord. Mangusap ka, Panginoon, yung word mo, Panginoon, mismo yung tumatak sa aming puso, Panginoon, na kung may gusto kong iparealize sa bawat isa, Panginoon, o may gusto kong ituro sa amin, Lord, nawa po ito'y matanggap po namin lahat ng buong buo, Panginoon. Maging ako, Lord, na gagamitin mo ay patuloy mong itago sa iyong likuran. Hindi po ako makita, Panginoon, kundi ang makita po, Lord, ay yung kaliwalatian mo at yung biyaya mo po sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa ipanamit niya taas ang gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, pwede naman po yata ako mag-share screen po, no? Ayan. Wait lang. Makikita niyo po yung PowerPoint. Sige po, tayo po yung mag-closing prayer na po. Ayan. So, ano ba yung sabihin ko? Ayan. So, dapat po, meron ako message po talaga na para sa worship team. So, sabi ko kasi dapat parang
gusto ko po sana o parang desire ko po sana mag-message naman tayo na about sa worship naman kasi dahil worship team tayo tapos ginagamit na rin tayo ngayon ulit. So parang maganda na makarinig tayo ng message na magre-remind sa atin about sa worship. Pero hindi ko po kasi talaga siya natapos. So ayaw ko naman po na i-share sa inyo na ganun po siya na parang hindi pa po siya ganun kaayos po. So ngayon po ay may pag-aaralan po tayo na itong topic na to ay close po sa heart ko. Hindi po dahil sobrang expert ako sa topic na to. Actually, gusto ko po siyang i-share kasi isa po ako sa sabihin natin parang guilty sa ganitong topic po, no? Yung about po sa pagpapagamit po sa Panginoon. So gusto ko siyang i-share kasi alam ko na hindi lang ako kundi marami po sa atin ay minsan ay nag-struggle po sa ganitong sa ganito pong klase po ng pag-aaralan po natin. At sana po sa pag-aaralan po natin ngayon ay masumpungan natin yung Lord, masumpungan natin ang pag-ibig ng Diyos na maunawaan po natin at kung tayo man po ay nag-struggle po sa area na to, nawa po maisayos po ng Lord yung mga buhay po natin. So ang title po ng ating pag-aaralan ay Here I Am Lord, Use Me. Ayan. So gamitin mo ako, sabi natin, no? Lord, gamitin mo ako sa Okay, ano bang dapat kong gawin, Kuya? Ayan. Okay na po. Makikita niyo na po si JM. Joke. So, hindi na po ako sanay sa Zoom kasi na po ako may Google Meet na po. Nalimutan ko na po gumamit ng Zoom. Ayan, so here I am, Lord, use me. So, ano po ba yung pagbabasihan natin ito? So, yung Isaiah 6:1 to 8. Ano po? So, familiar na tayo doon, no? Yung sa katagang yun, yung sabi ni Isaiah ay, Here I am, Lord, send me. Tama. Nandito ako, Panginoon. Gamitin niyo ako. Ako yung ipadala niyo. Okay, so basahin natin yung buong chapter. Although, ilang parts lang naman po yung gagamitin natin dito. Pero, maganda po na mabasa po natin. Hindi yung buong chapter pala, pero itong buong 1 to 8. Ayan, so sabi dito, Isaiah's commission. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with two they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another. Ayan, so nagsasalita po dito si Isaiah po, no? So ito po yung moment na nakita niya yung glory ng Panginoon. Kumbaga parang dinedescribe niya po yung kung paano niya nakita yung Panginoon. So nakita niya nga po yung may mga angels, ayan po, dinedescribe niya. Sabi din po dito, umaawit yung mga angels, sabi nila, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. And the sound of their voices, the doorpost and threshold shook, and the temple was filled with smoke. And then sabi po dito, Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. Which with it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. And then, sabi po dito, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here am I, send me. So yun po, no, yun po yung kwento na ito. O yung totoong pangyayari po sa buhay ni Isaiah, o at least yung vision po na nakita po niya. So madalas po natin itong ginagamit, no, yung aral po na to sa topic po ng Great Commission. Tama po. Yung ina-encourage tayo na magpagamit po tayo sa Panginoon, na nire-remind tayo na tayo po itinawag ng Panginoon para mag-reach out dun sa mga taong
hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Tama po ba? Pero ngayong gabi, gamitin natin to sa mas simpleng lang po, no? Mas simpleng idea na kumbaga gamitin natin yung term na use me o gamitin mo ako. Kasi parang pareho lang naman po siya, no? So, para mas lumawak po yung natin, yung area na hindi lang ito parang gamitin tayo sa Great Commission, kundi literally magamit po tayo ng Panginoon sa anumang paraan na gusto po niya. So, sabi po dito, yan, question. What is your answer to God's question? Whom shall I send and who will go for us? Ano po isasagot natin dito? Kagaya po ba ni Isaiah, ay masasabi po ba natin ng buong katapatan at buong katotohanan sa ating puso na, Lord, ako po, gamitin niyo po ako. Amen? Siguro, lahat tayo sasabihin natin, Amen. Tama po. And kung ganun po yung sagot natin, syempre, glory to God po. Amen? Pero aminin po natin, na minsan, or baka may mga ganito po tayo sa kalagitnaan natin o sa ilan po sa atin na minsan, nahihirapan tayong na mag-commit sa Panginoon, na magpagamit sa Kanya. Dala ng mga kaabalahan, dami nating ginagawa, di ba? Kahit gusto natin, hindi natin magawa kasi preoccupied tayo ng maraming bagay sa trabaho, sa pag-aaral. Minsan naman, ayaw lang talaga natin kasi inisip natin, meron tayong mga gustong gawin na sa tingin natin ay mas makakabuti sa atin o mas bigger pa doon sa pagsaserve natin kay Lord. Marahil, nandiyan yung mga dreams po natin, nandiyan yung mga pangarap po nating ma-achieve habang buhay po tayo, like yung mga gusto nating marating, gusto nating magawa. So, yun po. So sabi nga po dito, are you willing to say, here I am, use me? Amen. So yun po yung tanong sa atin ngayong gabi. And sabi po dito, meron pong, actually tatlo, no? Pero ginawa ko na lang pong dalawa. Meron pong dalawang bagay na dapat po nating taglayin bilang mga Kristiyano para tayo po ay tunay o patuloy na magamit po ng ating Panginoon. Dalawang bagay po na dapat nating taglayin sa ating buhay para po masabi natin talaga na tayo po ay mightily magagamit po ng Panginoon. So, hinahanap ko lang po yung notes ko. Wait lang po. Wala na. Ayan. So, number 1, ang kailangan po natin is humility. So, alam na po natin ito, no? At siguro kung tinanong kayo, sa tingin nyo, ano kailangan natin para magamit tayo ng Lord? Tapos pinag-type ko kayo. Marahil marami magta-type sa atin ng salitang ito. Tama po ba? Na tama nga naman, pag tayo ay nagpagamit sa Panginoon o kung nagde-desire tayo na gamitin tayo ng Panginoon, ang kailangan talaga natin ay kababaang loob o humility. Amen. We need to be humble sa harapan ng ating Lord para tayo ay kanyang magamit. So sabi nga sa Isaiah 6 verse 5, woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. So ito po dito nangyari, no? Minsan dumadating tayo sa ganitong punto, yung biglang pag nakita natin o naramdaman natin yung glory ng Lord sa buhay natin. Hindi ko alam kung ganun din po yung bawat isa, no? Yung parang, kunyari nag-worship tayo tapos nararamdaman mo na tinatouch ka na ng Lord. Parang all of a sudden, biglang makikita mo yung sarili mo na parang hindi ka karapat-dapat. Amen? Kasi parang nakita mo yung glory ng Panginoon tapos nakita mo yung sarili mo, parang ang dami mong pagkukulang sa Kanya, may mga nagagawa kang hindi maganda. Parang nagkakaroon tayo ngayon ng parang nagkakaroon tayo ng feeling na parang unworthy tayo sa Panginoon. Amen? So parang ganun po yung nangyari dito sa moment na to kay Isaiah. Nakita niya na parang hindi siya karapat-dapat na gamitin ng Panginoon kasi dito yung particular na sinasabi niya dito na dahilan kung bakit hindi siya karapat-dapat ay meron daw siyang unclean lips. Pero sa atin, hindi naman lang unclean lips, no? Parang sa kanya unclean lips, pero sa atin, marami tayong mga bagay na masasabi natin na kapag nireview natin yung sarili natin, masasabi natin hindi talaga tayo karapat-dapat na gamitin ng Panginoon. Tama po ba? Na kahit po tayo ay tumanggap na sa Panginoon, aminin po natin, tayo po ay patuloy pa pong nakakagawa ng mga hindi magandang bagay po, no? Although,
siyempre nasa atin na po yung si Lord Jesus Christ. Pero sabi nga natin, habang tayo ay nandito pa sa katawang lupa natin, talagang hindi tayo perpekto. Marami tayong mga pagkukulang po na nagagawa. So nakakaramdam din tayo, kagaya ni Isaiah, na parang feel natin unworthy tayo sa presensya ng Panginoon and unworthy tayo na gamitin ng Panginoon. Pero sabi dito, nang makita ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Lord, naramdaman niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat. He felt disqualified. Dito sa part na to, he felt disqualified from service. Ngunit ang katotohanan, makinig po tayong lahat, ngunit ang katotohanan ay kinakailangan munang ma-encounter ni Isaiah ang Panginoon bago siya gamitin ito. Amen. Yung nangyaring yun, ang tawag natin doon ay yung encounter natin kay God. Minsan, di ba, gusto natin, minsan naman parang gustong-gusto natin magamit tayo ng Panginoon. No? Pero kagaya dito, kailangan ma-encounter muna natin ang Panginoon ng harap-harapan. Amen. Yung presensya niya, sabi dito, kailangan ma-encounter muna ni Isaiah ang Panginoon bago siya gamitin ito. Sabi dito, Isaiah quickly realized it was God's holiness and worthiness that qualified him for ministry. Amen. So ibig sabihin no, na-realize din ni Isaiah sa puntong ito na hindi naman yung pagiging perpekto niya yung magka-qualify sa kanya, kundi yung mismong kabanalan po ng ating Panginoon. Amen. Narinig na ba natin yung sinasabi na God does not call the qualified. Amen. God does not call the qualified, He qualifies the called. Amen. Ibig sabihin, hindi niya tinatawag yung mga taong qualified. Kumbaga, kina-qualify niya yung mga taong tinawag. Ang ibig sabihin po nun, hindi natin kailangan maging perpekto kasi hindi naman tayo magiging perpekto bago tayo tawagin ng Panginoon. Ang kailangan po ng Panginoon ay yung mga taong handang maging honest sa harapan niya, handang mag-surrender ng buhay sa Kanya, handang aminin yung mga pagkukulang niya, na handang magpagamit sa Panginoon sa anumang paraan na naisin niya. Sabi dito, kung puro perpekto at holy lang ang gagamitin ng Lord, bawa doon ibabase ng Lord na ito si Ron, walang nagagawang kasalanan to, parang magaling to sa lahat ng bagay, siya yung gagamitin ko. Kung gano'n na magiging basehan ng Lord, walang magagamit ang Lord ni isa sa atin. Amen. Kasi walang isa sa atin ang makapagsabing siya ay perpekto na. Amen. Kahit gaano pa tayo kalalim po sa Panginoon. Kasi once na inisip natin na tayo perpekto na, wala na po sa atin yung salitang humility. Amen. So, sabi diyan, we are all just sinners saved by grace. Amen. Hindi na tayo nabuhay sa sin, pero sabi nga, we are all sinners pero we are saved by grace. Amen. Sa biyaya lang po ng Panginoon bawat isa. Hindi hinihintay ng Diyos na maging perpekto ang bawat isa. Ang gusto niya, maging totoo tayo at honest sa Kanya. Na masasabi natin, without Him, we cannot do anything. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Amen po. So, parang nung last Sunday, napakaganda po ng ginawa ng Lord sa church po natin nung Sunday, di ba? Yung nag-message po si Tatay. Actually, kaya ako rin na-message to kasi parang na-inspire ako dun sa experience na yun na sa pagkaawitan pa lang, parang naramdaman mo talaga na parang nag-pass by talaga si Lord habang nag-worship tayo. Parang dumaan talaga yung presensya niya na hindi lang tayo parang na-amaze sa presensya niya. Ako po personally, ang naging parang revelation ng Lord sa moment na yun ay hindi lang siya dumaan doon para maramdaman natin yung presence niya. Kumbaga, bumaba siya sa atin para mapakita sa atin na tayo po ay mga hindi karapat-dapat. Na ginawa niya lang pong karapat-dapat. Amen. Kasi di ba yung inaawit natin doon, sabi natin yung salamat Panginoon, kilala mo ako. Parang habang inaawit kasi natin yun, parang nakikita natin yung sarili natin. Amen. Na parang, oo nga Lord, no? Parang nakikita mo yung mga pagkukulang ko. And aaminin ko po na hanggang ngayon po, no, may mga pagkukulang pa rin po ako sa Panginoon. Na may mga
may mga pagkukulang po ako na nagagawa sa Panginoon o hindi nagagawa sa Kanya, nakagawa pa rin po ako ng mga kasalanan. Siguro lahat naman tayo makakapagsabi na ganun pa rin po tayo. Tama po ba? Amen. So nung Sunday na yon, ang sarap din sa feeling, hindi naman parang ang feeling natin ay parang nahiya lang tayo sa Lord. Yun yung po yung sinasabi ko lagi minsan eh. Lagi, may anggulo ko po, no? Lagi minsan. Yung sinasabi ko po dati sa sa 60-day challenge, yung amazing experience natin kapag nag-worship tayo sa Panginoon. Yung parang dalawa yung nararamdaman natin, yung parang pag nag-worship tayo sa Panginoon tapos naramdaman natin yung presence niya, ay parang nararamdaman mo sobrang unworthy ka, pero at the same time, punong-puno ka ng pagpapasalamat. Amen. Kasi parang pag nasa presence tayo ng Panginoon, ma-humble ka talaga. Kasi makikita mo kung gaano siya ka-holy, tapos makikita natin yung sarili natin na kung ano yung talaga yung sarili natin sa Panginoon. Kasi nga sabi, wala tayong matatago sa Panginoon. Amen. So, kaya nga sinasabi ko po dito sa number 1, kailangan mo na ma-encounter natin si God, yung presence niya. Doon lang natin makikita talaga yung magkakaroon tayo ng pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kasi makikita natin talaga kung sino tayo. And at the same time, makikita natin kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Tatakpan ng glory niya yung mga pagkukulang natin. Amen? Yung mga imperfections natin, matatakpan po yun ng kaluwalhatian po ng Panginoon. Ang humility ang una at ang pinakamahalagang taglayin ng bawat isa kung nais po natin gamitin tayo ng Panginoon. Kung tayo ay nagnanais na gamitin ng Lord, di ba? Sabi nga doon sa, balikan natin yung binasa natin kanina sa Isaiah. Di ba dyan? Yung sabi dyan, then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken tongs. And ito kasi yung moment na sabi niya parang hindi siya karapat-dapat, di ba? Pero dito ginawa ay sabi diyan, with it he touched my mouth and said, see, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. So nakita natin na yung pagiging yung pagiging hindi niya karapat-dapat, isinaayos din yun ng Panginoon. Amen. Yung pagiging makasalanan niya, pinatawad yun ng Panginoon. Amen. Kumbaga, sabi nga po dito, pag tayo ay hinipo ng Panginoon, kagaya ng nangyari dito, when God touches us, He qualifies us. Amen. Hindi tayo i-qualify ni Lord dahil sa talento natin. Amen. Ako po dyan, masyado po akong guilty dito kasi talaga, aminin ko po sa inyo, dumadating po talaga sa point na nagiging proud ako. Amen? Nagiging proud ako sa kung ano yung meron ako, especially sa skills na meron. So, yung isa kasi, di ba, nire-review mo yung sarili mo, di ba? Yung parang paggabi, parang naisip mo yung mga maling nagagawa mo nung mga pinagdaanan mo sa buhay mo. So marami akong instances na naging mayabang ako. Amen. So, at aminin natin, sa kanya-kanyang parte ng buhay natin, dumadating din tayo sa ganung punto na nagiging mapagmataas tayo sa isang bagay. Amen po. So, sabi dito, hindi tayo qualify ng Lord kasi magaling po tayo. Dahil sa marami tayong talento. Dahil kagaya ni Isaiah, wala tayong may pagmamalaki sa Lord. Amen. Ang nakita ni Isaiah yung yung karumihan niya. Amen. Ganon din po tayo. Pero tayo ay magiging qualified kung tayo ay matututong magpakumbaba sa ating Diyos. Amen. So, humility po talaga yung pinaka mahalaga. So, may dalawang din po may dalawang reason din kung bakit tayo sumasablay sa salitang humility. So, medyo matagal po ako dito sa unang part, kasi medyo po tong salitang humility kasi talaga. May dalawang po tayo na parang sumasablay dito sa humility. Yung una, yung parang feeling natin na yung yung parang unworthiness natin. Minsan kaya hindi tayo nagkakaroon ng humility kasi parang sumobra naman tayo, yung parang hindi na ako magpapagamit sa Lord kasi makasalanan ako eh. Amen? Hindi po yun humility.
parang in-acknowledge lang natin yung kamalian natin, pero ayaw natin na baguhin tayo ng Panginoon. Hindi po yun masasabi nating humility. Amen. So parang binababa lang natin yung sarili natin, pero hindi talaga yun yung parang sabihin natin na nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Ang dapat gawin po natin, acknowledge natin yung mga pagkukulang natin sa Panginoon. At the same time, isurrender natin to sa Kanya. Amen. And sabihin natin, Lord, ano man po yung mga pagkukulang ko, ikaw po yung pumuno. Amen. Minsan naman, yung pangalawang reason naman kung bakit tayo nagiging sablay minsan sa salitang humility, sumusobra naman po. Amen. Yung sabihin natin yung parang self-absorbed tayo masyado. O parang sabi dito, preoccupied tayo ng mga pansariling bagay, o mga pansariling desires natin. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng humility. Sabi dito, minsan, sabi ng isang Kristiyano, Lord, kung magpapagamit ako sa iyo, ano naman ang matatanggap ko in return? Minsan, ganun ang mga Kristiyano, di ba? Yung parang, aminin natin, di man ganun directly yung sinasabi natin sa Lord, pero aminin natin, minsan deep inside sa puso natin, nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon kasi iniisip natin yung pansarili natin. Parang, pag sumunod ako dito, paano yung trabaho ko? Paano ko isusustain yung sarili ko? Pag nagpagamit ako sa Lord, di ba? Mawawalan ako ng time sa ibang bagay. Di ba? Paano yung mga gusto kong gawin sa buhay? So, sabi nga po dito sa next PowerPoint natin. Ayan. So, ginamit ko lang po yung meme ni Drake, no? Sabi, wag daw natin ganyan yung una. Sabi, Lord, what can you do for me? Minsan kasi ganyan tayo sa Lord, di ba? Yung parang ang attitude natin eh. Iniisip natin si Lord parang genie siya, di ba? Parang, Lord, sige, susunod ako, pero anong mga tatanggap ko in return? Pero dapat daw, ang sabihin natin, mga kapatid, Lord, what can I do for you after all you've done for me? Amen? So kapag yun ang iniisip po natin, talagang yun nga, no, humility talaga. Kasi makikita natin na ano bang maibabalik natin sa Panginoon talaga kundi paglingkuran natin siya. Kasi lahat na ginawa niya para sa atin, di ba? Binigay niya yung buhay niya para sa atin. So minsan tayo, mas concerned pa tayo sa natin kung ano yung ma-benefit natin sa Panginoon. So tanggalin po natin yung sa mga sarili po natin. Yan, so kapag tayo ay naging humble, kapag nagkaroon tayo ng humility, i-overcome ng Panginoon yung ating mga kasalanan, yung ating pride. And hayaan natin na matouch tayo ng Panginoon and marinig natin sa Kanya na, anak, kina-qualify kita na sumunod o maglingkod para sa akin. Amen. Hindi tayo yung magko-qualify sa sarili natin. Ayan, number 2, ayan, sabi din pala dito no, sa Philippians 2:3-7, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should not look only to your own interest, but also to the interest of others. So parang parang supplementary na verse lang po ito dun sa sinabi ko po kanina. Pero dito na po tayo sa number 2. Kanina humility. Number 2, ito po, na napakahalaga din po, yung availability. Amen. Una, kailangan natin maging humble sa Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng humility. Ma-realize natin na hindi tayo karapat-dapat at the same time, ma-realize natin na hindi naman yung mga pagkukulang natin, maging yung mga talento natin, yung magka-qualify sa atin, kundi ang kalwalatian mismo ng Panginoon at ang kanyang grace. Pero after nun, pangalawa, kailangan natin ng availability. Sabi dito sa Isaiah 6:8, whom shall I send and whom will go for us? And I said, here I am. Amen? Sabi sa Isaiah 6:8. So, si Ethan, laging may pinapanood yung movie na Minions. Di ba meron pong movie na Despicable Me? Tapos meron din pong parang spin-off na title niya, Minions lang. Puro Minions lang po sila. Tapos meron po dong isang eksena na yung tatlo, si Bob, si Dave, tsaka nakalimutan ko yung pangalan ng isa, si Bob yata to. Naghahanap si Dave kasi ng si Kevin yung leader. Naghahanap si Kevin ng sasama sa kanila sa journey kasi maghahanap sila ng bagong boss.
So, ang dami niyang tinatanong niya yung crowd, sino yung sasama sa amin? Si Bob, ito pong nasa GIF natin. Sigaw siya ng sigaw, sabi niya me, pero hindi siya pinapansin. Hindi siya pinapansin kasi maliit lang siya, mukha siyang mahina, at saka po ang bata pa niya. Tapos kung ano-ano na po ginagawa niya, nagbubuhat siya ng mabibigat na bato para lang pansinin siya nung pinaka-leader nila ni Kevin. And then eventually, wala nang nagawa si Kevin kasi wala namang gustong sumama sa kanya. Nakita niya, si Bob na lang yung pinili niya kasi si Bob, willing siya. Amen. So, naging example ko lang po itong cartoon na to. Pero sa buhay Kristiyano natin, ganun din po ang Panginoon. Amen. Minsan, inisip natin, tumitingin ng Lord sa kung sino ba yung parang magagaling, sino ba yung capable, sino ba yung may abilidad. Pero dito po tinuturuan tayo, si Lord, mas interested po siya sa mga taong willing. Mas interested po siya sa mga taong available para sa Kanya. Amen. Sabi nga po dito ay, God is not interested, sorry. Sabi dito sa God is not interested in our ability as much as He is in our availability. Amen. Mahalaga sa Lord yung ability natin kasi nga binigyan niya tayo ng mga talents, di ba? Tama po. Pero hindi po yun yung magiging basihan sa pagkatawag niya sa atin. Ang pinagbabasihan pa rin ng Panginoon kung tayo po ay magpapagamit sa Kanya. Kung tayo po mismo magde-decide na, Lord, ako po, gamitin niyo po ako. Amen. So again, babalik na naman ako dun sa sinabi ko kanina na hindi porkit magaling tayo, hindi porkit magaling tayo mag-preach, hindi porkit magaling tayong tumugtog, hindi porkit magaling tayo sa lahat ng bagay, tayo yung hinahanap ng Panginoon. Amen? Kasi minsan kapag pumasok sa ulo natin yung mga ganong bagay, hindi po yun talaga yung hinahanap ng Panginoon. Kundi ang hinahanap talaga ng Panginoon, sino po yung willing? Sino po yung handang magpagamit sa Kanya? Amen? And ayun po, parang ako personally, sabi ko nga kanina, parang natatamaan talaga ako sa part na to. Kasi siguro ilang years na ganun. Kasi simula nung nagkatrabaho ko, nag-asawa ko, parang unti-unti, parang ang hirap ng magpagamit sa Lord kasi nga busy. So sinasabi ko to para makarelate din yung bawat isa. Kasi alam ko dumadating din tayo sa ganitong punto na minsan naisip natin sa sarili natin parang dumadating talaga nagkukulang tayo ng time sa Lord. Amen po? Nagkukulang tayo ng time sa Lord sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin. Guilty po tayo dyan. And madalas ang dahilan natin, busy tayo sa pag-aaral, busy tayo sa work. Diba? Minsan, kaya dito talaga, totoo talaga yung sinasabi. Hindi pinapansin ng Panginoon, hindi mahalaga sa Lord. Hindi mas mahalaga sa Lord yung mga kakayahan na meron tayo. Ang mahalaga sa Lord yung puso natin, kung handa ba tayong magpagamit sa Kanya. Amen. So, sabi, naalala ko yung sinabi ni, naalala ko po yung sinabi ni Pastor Eli. Hindi ko maalala kung naalala niyo siya nag-preach sa Zoom natin. This year lang din po. Pastor Eli yung nagpe-preach din po siya sa T40. Yung kaibigan po siya ni Pastor Ombi. So, hindi ko maalala yung apelido niya. Meron siyang sinabi na napaiyak po ako. Sabi niya, dati nung wala kang trabaho, hindi naman para sa ating lahat to. Di ba nung wala tayong trabaho, nung di pa tayo busy, nung hindi pa tayo binibigyan ng Lord ng mga work, ng mga source of income, sobrang yung time natin sa Lord, sobra tayo magpagamit sa Lord. Sabi niya, dapat daw, once na binigyan tayo ng Lord ng trabaho, binigyan tayo, in-answer ng Lord yung panalangin mo, nakapagpakasal ka, nakuha mo yung ninanais mo, dapat lalo ka pa daw magpagamit sa Lord. Amen. Kasi ang nangyayari sa atin, kapag tayo ay natanggap na natin yung mga ganung bagay, let's say trabaho, o kaya meron tayong pinag-pray, in-answer ng Lord, saka naman tayo nawawala sa Panginoon. Amen. O nawawalan tayo ng time sa Panginoon. So parang ang sinasabi ni Pastor doon, ang maging response lagi natin sa Panginoon kapag binibigyan niya tayo ng kabutihan, yung lalo tayong magpagamit sa Kanya. Amen. Hindi yung lalo tayo, hindi yung mawawalan tayo ng oras sa Kanya dahil dun sa mga bagay na yun. Amen. Alam ko po mahirap kasi syempre kapag may trabaho tayo, kailangan natin ng
kailangan natin mag-spend talaga ng time doon, di ba? Kasi trabaho yun eh, di ba? At hindi rin tayo magiging magandang testimony kapag nasa trabaho tayo at idadahilan natin ay nasa church tayo tapos ang trabaho natin pababayaan natin. Hindi rin mag-glorify ang Lord. Pero ang gusto ko pong sabihin dito is tignan talaga natin yung mga opportunities din na pumapasok sa atin. Tignan natin yan ba talaga yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi anything na ginagawa natin sa buhay natin na nagkukos sa atin na nawawalan tayo ng time sa Panginoon, malaking question po doon kung yun po ay kalooban ng Panginoon sa atin. Amen? So, ako po, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi dahil sa trabaho, pero at the same time, sabi ko nga kay Pastor Nestor nung isang beses, Pastor, gusto ko na po mag-resign talaga. Kasi nakikita ko talaga yung nature po ng trabaho namin, pahirap po siya ng pahirap talaga. And sabi ko nga, hindi lang naman ako, pati yung ibang teachers, even yung mga teachers na hindi Christian na nakakausap ko, talagang nagrereklamo na sila. Kasi parang ang nangyari talagang sobrang work na yung ginagawa. Na hindi mo siya magagawa kung hindi mo gagamitin yung Saturday mo, hindi mo gagamitin yung Sunday. Parang ganun yung pero kaya sabi ko, Lord, pinagpe-pray ko talaga ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi ang desire ko talaga, at alam ko desire naman natin lahat, is magamit tayo ng Panginoon. Amen? Magamit tayo ng Panginoon hindi lang sa mga malalaking ministry, kundi sa lahat ng uri ng ministry. Amen? So hindi lang yung sa pagpapastor, di ba? Kahit anong klaseng ministry yan, ang mahalaga may time tayo na magpagamit tayo sa Panginoon. So, actually wala akong mali parang conclusion dito, no? Parang dito ko na natapos yung PowerPoint natin. Pero sana po ay naging malinaw po sa atin yung mensahe ng Panginoon na kung gusto natin gamitin tayo ng Panginoon, dalawang bagay po yung isa-isip natin. Una, kailangan natin yung humility. Kailangan natin maging mababa sa Panginoon. Pangalawa, we need to be available. Kailangan natin yung availability natin kasi si Lord, ang hinahanap niya yung mga taong willing magpagamit sa Kanya. Hindi yung mga taong sabihin natin magagaling o maraming kakayahan. Ang hinahanap ng Lord, yung mga taong bukas ang puso, bukas ang buhay para magpagamit po sa Kanya. Kaya yun lang po yung salita ng Lord sa gabing ito. I hope na kahit paano ay nangusap po ito sa atin. Kasi personally, ito po talaga ay nagdi-deal sa akin sa mga panahong ito. And sana po kayo din po ay na kinausap ng Lord sa sarili niyang paraan po kung paano niyo po natanggapin salita ng Lord. So purihin po ang Panginoon, sa Kanya po ang lahat ng papuri at pasalamat. Lord to God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Matt. Praise God po dahil tunay po ngayong gabi pong ito ay nandun po yung pagpapaalalang muli sa atin ng Panginoon na tayo po ay talaga pong maging available, no? Nakakatuwa lang kasi sabi ni Kuya Mac parang hindi siya prepared, pero parang sa feeling natin based sa kanya pong mga ibinahagi, talagang ginamit siya ng Lord sa gabing ito, no? Hindi po ginayaan ng Lord na hindi maipahayag yung kanyang mensahe sa gabing ito. Amen po ba doon? Alam ko po ang bawat isa ay napakinggan ang mensahe po ng ating Panginoon through Kuya Mac na maging humble and also lagi maging available para po sa atin pong Panginoon. Alam ko po, personally, lately rin, katulad po ni Kuya Mac, ay medyo nagkakaroon din po ng konting mga bagay na hindi ako nakakapunta. Kahapon lang, hindi po ako nakasama dahil sobrang dami rin po talagang ginagawa. Kaya naka-relate ako dun sa sinabi ni Kuya Mac. And talagang sobrang hirap, lalo na po, pareho kami ni Kuya Mac na nagtuturo. Mahirap talaga po. Ngunit sa gabing ito, pinaalalahanan tayo ng Lord na maging available lang sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong ginawang correction at sa kanya pong ginawang pagpapaalala sa atin. So sige po, wag na po nating patagalin ang gabi po natin. Dadako na po tayo sa atin pong mga pagpapasalamat. Ayan po, nawala po yung akin pong kopya na mga gagamitin. Ayan po, nandito kasi sa laptop ko po eh. Ayan po. So tayo po dadako na po sa mga prayers po pala. Ayan. So pangunahan po tayo for the prayer for the church ni Ate Rhea. Susundan po ito for the prayer sa ating country ni Kuya Ron. Sige po Ate Rhea, pwede na po tayong magsimulang
manalangin. Praise God. Amen po. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Naririnig po ako. Okay po. Sige po. Salamat po sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat sa amin, sa buong maghapong katagumpayan. Lord, salamat po, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na tunay, Panginoon, na nagbigay po sa amin ng koreksyon, Panginoon, Lord God, na tunay, Panginoon, Lord God, na bago po kami humarap sa inyong harapan, Panginoon, kami, Panginoon, ay may kababaang loob, Panginoon, sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, maging yung pagiging availability po namin, Panginoon, Lord God, na magpuri sa iyo, Panginoon, Lord. Salamat sa mga salita niyo pong ito na inihatid sa amin, Panginoon, ni Kuya Mac, Panginoon, na tunay, Panginoon, ito po ay isang malaking impact po maging sa akin personally, Panginoon, Lord. Purihin ka, Panginoon, salamat po. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, Lord. At sa gabing ito, bago po kami magpatuloy, Panginoon, ay humihingi rin po ako ng tawad sa inyo sa lahat ng nagawa ko na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon, kami, Lord, pakalinisin at bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon. At kayo po, O Diyos, ang maging sentro, Panginoon, ng aming buhay, ng aking buhay, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, Lord, isa pong pribilehiyo, Panginoon, Lord God, na pangunahan ko po, Panginoon, ang pananalangin, Panginoon, Lord God, sa aming church, Panginoon, ng HTP family. Panginoon, Lord God, salamat po. At sa gabi ito, Panginoon, ay itinataas ko po, Panginoon. Una po dito, Panginoon, ang online worship services, Panginoon, Lord God. Tuwing Miyerkules, ang midweek service, Panginoon. Maging ang prayer meeting every Friday, Panginoon. Maging, Lord God, ang Sunday services, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain, Panginoon, ang mga gawaing ito, Panginoon, Lord God. Gawin niyo po, Panginoon. Maging maayos po ang lahat, Panginoon, Lord God. Maging ang mga network, Panginoon, ng bawat isa, ang mga wifi na ginagamit ng iyong mga anak na maging maayos po ito, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, ay matanggap po namin ang iyong mga salita, Panginoon, maging pagpapala po ito, Panginoon, Lord, maging kalakasan ng lahat ng makakarinig, Panginoon, at makakatunghay, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, at muli po, Panginoon, na bumalik na rin po, Panginoon, Lord God, ang face-to-face, bagamat hindi pa man kompleto, Panginoon, pero Lord God, sooner or later, Panginoon, we do believe, Panginoon, ng bawat isa ay makasama po namin, Panginoon, sa face-to-face, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, dalangin namin, Lord God, na kayo po, O Diyos, ang magbigay ng katagumpayan, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aming mga services, Panginoon, Lord God, maging ang lahat ng ginagamit niyo po, Panginoon, ang multimedia, Panginoon, Lord, tunay, Panginoon, na hindi po biro, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ang ministry na ito, Panginoon, ay hindi po biro, kung kaya't, Lord, patuloy niyo po silang gamitin, Panginoon, sa larangan, Panginoon, ng Lord God, ng multimedia, Panginoon, Lord God, sa lahat po, Panginoon, yung lahat ng Panginoon, ng mga ginagamit niyo po, Panginoon, Lord Jesus, kayo po, O Diyos, ang manguna at kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon, gamitin sila mightily at patuloy na bigyan niyo pa po sila ng mahaba pang pasensya, Panginoon, Lord God, at patuloy, Panginoon, Lord God, na maging maayos po ang lahat, Panginoon, Lord God, through face-to-face, Panginoon, maging, O Lord God, online worship, ang virtual worship, Panginoon, Lord God, na maging maayos po, Panginoon, sa tulong po ng mga multimedia team, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang worship team, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy na, Lord God, ang nandoon, Panginoon, yung pagsama mo, Panginoon, Lord God, na mapangunahan po ng worship team, Panginoon, Lord God, ang Lord Jesus, ang mai-assure po ng buong worship team, Panginoon, ang buong kongregasyon sa totoong pagsamba, Panginoon, na tulad nga po ng mensahe ngayong gabi, Panginoon, na andoon po yung kababaang loob, Panginoon, ng bawat isa, at kayo lamang po ang siyang maitaas po namin, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa worship team, Panginoon, sa pangunguna po nila ni Tati, Panginoon, naging ni Kuya Mac, Panginoon, ang buong Lord worship team, Panginoon, ay pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga tutugtog, ang lahat ng mga sasayaw, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga aawit, Panginoon, Lord God, ay gamitin niyo po mightily, Panginoon, na kayo po, O Diyos, na siyang maparangalan, Panginoon, hindi po ang mga
hindi po, Panginoon, ang bawat isa ang makita, kundi, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang makita at maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Salamat po, Panginoon, salamat. We pray, Father God, na andoon po yung katagumpayan, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa at maging sa lahat po, Panginoon, ng mga ministry, Panginoon, ng Jesus, tanging pag-asa. Lord, salamat po, Panginoon, maging sa buhay, Panginoon, ng aming mga leaders, Panginoon, ng aming mga pastors, Panginoon, Lord, sa pangunguna po ni Pastor Nestor, ni Pastor Omdi, ni Pastor Efren, ni Pastor Emilio, ni Pastor Ed, Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ang aming mga pastor na ito, Lord Jesus, patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, Lord, at patuloy na andoon, Lord God, yung magandang kalakasan at kalusugan ng aming mga pastors, Panginoon, Lord God, maging Panginoon sa mga mensahe, Panginoon, Lord God, na i-share po nila sa amin, Panginoon, Lord God. We declare more anointing, Panginoon, and fresh revelation, Panginoon, sa bawat salita namin maririnig, Panginoon, Lord God. Patuloy na kayo po, Diyos, ang manguna at kumilos sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon, at patuloy na maging maayos po, Panginoon, ang kanilang kalusugan at sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo po ang aming mga pastor, Lord God. Patuloy niyo po silang samahan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, Lord God. Hindi rin po biro, Panginoon, ang mag-prepare, Panginoon, ng mga salita, but then, Lord God, sa biyaya, Panginoon, at patnubay ng banal na Santong Espiritu, Panginoon, Lord God, ito po ay matatanggap nila, Panginoon, at matatanggap din po namin, Panginoon, Lord God, bilang kalakasan po namin spiritual, Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God. Salamat po sa aming mga pastors, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit, nagpapagal, Panginoon, Lord God, upang kami, mga kanilang mga tupa, Panginoon, Lord God, ay makatanggap din po ng kalakasan na magmumula sa inyo, Panginoon, Lord God. Bless mo po, Panginoon, sila, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang buong HTP family, Panginoon, mula sa mga bata, Panginoon, Lord God, ang HTP Kids School, Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga teachers. Patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon, at gamitin niyo rin po sila mightily, Panginoon, Lord God. At ang lahat ng mga bata, Panginoon, Lord God, patuloy niyo po, Panginoon, sila na bigyan ng knowledge and wisdom upang sa ganun, Lord, matanggap rin po nila, Panginoon, yung mga katuruan, Panginoon, na magkaroon din po sila ng malalim na pagkaunawa, Panginoon, at malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang tagapanguna, Panginoon, sila Ate Arlene, sila Ate Sheb, Panginoon, maging si Ate Jean, Panginoon, Lord God, ng HTP, Panginoon, Kids, Panginoon, i-bless niyo po sila, Panginoon, Lord. At salamat po sa buhay ng bawat anak niyo po, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit, Panginoon, para sa buong HTP at sa ikalalago, Panginoon, ng iyong gawain para sa mga bata, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ganun din po ang mga kabataan, ang mga kananayan, ang mga katatayan, Panginoon, Lord God. We pray, Father God, na pagpalain niyo po. Let your protection, let your covering be upon us, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo po ang buong HTP family, Panginoon. At patuloy na kayo po, Diyos, ang magpalago sa bawat isa, Panginoon, Lord. At nawa, Panginoon, ay patuloy na bigyan niyo po, Panginoon, ng Lord Jesus, patuloy na kayo po, O Diyos, ang kumilos, Panginoon, sa mga ministeryo, Panginoon, ng mga kabataan, sa mga katatayan, at kananayan, Panginoon, Lord God. Patuloy na kayo po, O Diyos, ang kumilos, Panginoon, O Lord God, at magpala sa bawat isa, Panginoon, Lord God. We pray din, Panginoon, na pagpalain niyo rin po, Panginoon, Lord God, at nandoon po yung protection niyo po, Panginoon, yung pagpapala niyo po, Panginoon, sa mga tithers and pledgers, Panginoon, Lord God. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat anak niyo, Panginoon, Lord, at patuloy niyo po kami turuan na maging matapat po, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon, Lord God, at maibalik po namin sa iyo, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, at kami po, O Lord God, ay makapagtanim, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon, Lord God. At sa aming pagbibigay, sa aming pagtatanim, Panginoon, Lord God, ay maging maayos po, Panginoon, Lord God. Mabuo po, Panginoon, ang construction, Panginoon, ng bahay-sambahan, Panginoon, Lord God, maging maayos po ito at nawa, Panginoon, ay maging matagumpay na hanggang sa ito po ay mabuo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po. Patuloy na pagpalain niyo po ang buong HTP family, Panginoon, Lord God, maging maayos po ang lahat, Panginoon, Lord God. Ganon din po, Panginoon, we pray din, Panginoon, na mabuksan na po muli, Panginoon, ang gawain sa Tansa House Church, maging sa Tramo House Church, Panginoon, Lord. Bagamat nag-start na po, Panginoon, ang Tansa, Panginoon, bilang care group, Panginoon, Lord. Patuloy niyo po ito, Panginoon, Lord, na
gamitin, Panginoon Lord God, upang ang bawat isa, Panginoon, ay lumago din po sa pananampalataya. Ma-restore po, Panginoon, ang lahat ng kahinaan, Panginoon. I-restore niyo po kami. I-restore niyo po ang inyong mga anak sa tansa, Panginoon. Patuloy na gamitin niyo po ang lahat ng manggagawa, Panginoon Lord God, upang sa ganun, Lord God, ay ma-encourage, Panginoon Lord God, ang mga anak niyo, Panginoon Lord God, na matagal din pong hindi nagkaroon po, Panginoon, ng service, Panginoon Lord God. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat anak niyo po, Panginoon, sa tansa, Panginoon, na maging, Panginoon Lord God, lumago, Panginoon Lord, at makapagsimula pong muli, Panginoon Lord God, ng matagumpay ang gawain sa tansa, Panginoon, House Church. Ganon din po sa Tramo House Church, Panginoon Lord, tulungan niyo po at pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo po dito, Panginoon, maging ang lahat ng mga manggagawa, Panginoon Lord, na ginagamit niyo dito ay patuloy niyo po, Panginoon, pasiglahin, Panginoon Lord. At muli po, Panginoon Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, na ang katagumpayan, Panginoon, para sa aming mga house churches, Panginoon, ang tansa, Panginoon, at ang tramo, Panginoon, ay maging matagumpay po, Panginoon. We pray din, Panginoon, dinadagdag din po namin, Panginoon, na muli pong makapagbukas, Panginoon, ang iglesia ng bagong care group. Panginoon Lord, salamat po, Panginoon, at patuloy na kayo po, O Diyos, ang patuloy na magtalaga, Panginoon, ng mga manggagawa, Panginoon, para sa bagong care group. Panginoon Lord, at salamat po, Panginoon, patuloy na ikaw po, O Diyos, ang magpalago sa bawat isa, Panginoon. Yung protection and covering niyo po sa bawat isa, sa buong HTP family, Panginoon, lalo't higit, Panginoon, yung spiritual strength, ng bawat isa, Panginoon, kami po ay magpalakasan, kami po, Panginoon, Lord God, ay magkaroon po ng tunay na kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon, Lord God, at patuloy na kayo po, O Diyos, ang magpalakas, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Maging, Lord God, yung provision niyo po, Panginoon, sa buong HTP family. Naniniwala po kami, Panginoon, Lord God, na hindi niyo po pagkukulangin ang bawat anak niyo po, Panginoon, sapagkat sabi niyo po, Panginoon, kayo po ang aming dakilang pastol, hindi po ninyo pagkukulangin, Panginoon, Lord God. Dinadalangin din po namin, Panginoon, maging ang may mga sakit karamdaman, Panginoon Lord, sa mga pagkakataong ito, Lord God, special prayer po namin sa Ate Jean. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang mag-ingat sa kanya, Panginoon Lord God, na sabi niya po sa mga oras, sabi niya po, Panginoon Lord God, na sumasakit po, Panginoon, yung kanyang ulo, Panginoon, kumikitib po yung kanyang ulo, but we declare, Panginoon, we declare complete healing kay Ate Jean, Panginoon, at hindi niya na po kailangan pa, Panginoon, na itakbo po sa ER or sa emergency room, Panginoon, sapagkat Lord, ngayon pa lang, Panginoon, sa mga oras dito, ikaw po, O Diyos, ang magpapalakas at magpapagaling kay Ate Jean, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay niya. Patuloy na ikaw po, O Diyos, magpalakas sa aming kapatid na ito, Panginoon Lord God. I-comfort niyo po siya, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, and we declare complete healing, Panginoon. At kayo po, O Diyos, ang magpalakas at magpagaling, Panginoon Lord God, anuman po yung nagiging sanhi, Panginoon, ng pagkakasakit ng kanyang ulo, Panginoon. We pray, Father God, na ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling at magpapalakas sa kanya, Panginoon Lord. Hindi po maiksi ang iyong mga kamay, Panginoon, para hindi mo po siya maabot, Panginoon. Kung kaya't, Lord, in Jesus' mighty name we pray, O God. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Inyo po, Panginoon, palalakasin at ko-comfort niyo po, Panginoon, sa Ate Jean, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong buhay, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkaloob po, Panginoon, sa kanya, Panginoon, Lord God. At inaangkin na po namin ang kagalingan, kalakasan, Panginoon. Lord, maging ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, Lord, hindi ko man po sila maisa-isa, Panginoon, but we declare, Panginoon, yung kumpletong kagalingan, kalakasan na ipinagkakaloob mo na po, Panginoon, sa kanilang lahat, Panginoon. Maging, Lord God, yung provision niyo po, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa medical, Panginoon, na pangangailangan nila, Panginoon Lord. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide nito, Panginoon Lord God. Patuloy na kayo po, O Diyos, ang magpala sa bawat isa. Kayo po, O Diyos, ang magpalakas. Panginoon, Lord God, hindi po namin makita kung ano po yung mga negative, Panginoon, Lord God. But then, Lord God, sabi niyo nga po, in bad, in good, Panginoon, ay gagamitin niyo po ang lahat ng bagay na ito para lalo po kaming lumapit at magtiwala, Panginoon, sa iyo, Panginoon, Lord. Ang lahat ng bagay na imposible sa amin, Panginoon, Lord God, ay
lahat, Panginoon, ay posible sa iyo, Panginoon. Kung kaya't, Lord, patuloy niyo po kaming patatagin spiritually, patuloy niyo po kaming palakasin, Panginoon, at patuloy kaming magtiwala, Panginoon, sa iyo na ang lahat ng bagay na ito ay magagawa niyo, Panginoon, sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po. At naniniwala po kami na ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, Lord God, ay pagtatagumpayin niyo po, Panginoon, Lord God, ang buong HTP family, Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, Lord God, ay naniniwala po kami na nandoon na po, Panginoon, yung pagkalinga, nandoon na po yung katagumpayan na ipinagkakalob niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, salamat sa lahat. Salamat po, Panginoon. Patuloy na salamat din po sa lahat ng pagkakataon na nararanasan po namin ang banal na Santong Espiritu na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord. We declare all these things, Panginoon, na nandoon yung katagumpayan, nandoon yung pagpapala niyo po, Panginoon, sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon, sa lahat, Lord God. Patuloy na itinataas po namin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon Lord God, at inaangkin na rin po namin ang katagumpayan na nagmumula sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord God. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa kagandahang loob mo po sa bawat isa. At lalo tigit, salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay, Panginoon, na kayo po ang Diyos na dakila. Kayo po ang Diyos na mabuti sa lahat, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Malinaw po ako. Amen. So, yun po. Tayo po ay patuloy na manalangin. Sa oras naman po na ito ay itaas po natin ang ating bayan sa ating Panginoon. Yes, Lord God, Hallelujah, Jesus, Lord, we praise you, Panginoon. Patuloy ka po namin pinapupurihan ngayong gabi, pinasasalamatan, Lord God, and we humble ourselves, Panginoon, sa harapan niyo, Lord God. Kami po, Lord God, ay may pagpapakumbabang lumalapit, Lord God. Tinataas po namin sa inyo, Lord God, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord God, kayo po ang siyang nakakakita, Lord God. Kayo po ang nakakabatid, Lord God, ng kalagayan ng aming bansa. Lord God, patuloy po namin ipinapanalangin sa inyo, Lord God, ang inyong kahabagan sa aming bansa, Panginoon. Patuloy niyo po itong ilagak sa amin, Lord God. Continue to pour out your grace, Panginoon, your mercy, Lord God, sa aming bansa. Hallelujah, hallelujah. Lord God, Panginoon, nananampalataya kami, Lord God, na sa inyong mga kamay, Panginoon, hallelujah, Jesus. In your hands, Lord, there is healing, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang may kakayahan, Lord God, na puksain ang lahat, Lord God, ng mga sakit na ito, Lord God, sa aming bansa, Lord God, sa Pilipinas, maging sa buong mundo, Lord God. Kayo lang po, Lord God, na may kakayahan mag-alis, Lord God, ng lahat ng corruption, Panginoon, na nananalay, Lord God, sa aming gobyerno, Panginoon. Kayo lamang po, Lord God, na may kakayahan, Lord God, na iwaksil, Lord God, ang lahat ng gawa ng kasamaan, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Kaya naman, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, Lord God, ang aming pinuno ng aming bayan, Lord God, ang aming presidente. Kayo po ang siyang mangibabaw, Lord God, sa kanyang buhay, Lord God, kay President Duterte, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, na ang kapangyarihan niyo, Panginoon, ang manaig sa kanyang buhay. Bigyan niyo po siya, Lord God, ng lakas, ng strength, Panginoon, upang magampanan niya, Lord God, ang lahat ng kanyang tungkulin hanggang sa matapos niya, Lord God, ng kanyang termino, Lord God. Kayo rin po, Lord God, na magbigay sa kanya ng wisdom, Lord God, ng knowledge, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, lahat po ng decisions niya, Lord God, lahat po ng kanyang gagawin, lahat, Lord God, ng mga naiisip niya, Lord God, ito lamang ay nasa tama, Panginoon. Ito, Lord God, ay naka-align, Lord God, sa inyong will, Panginoon. At alam ko po, Lord God, na ang lahat ng kanyang mga decision, Lord God, once na siya, Lord God, ay nakadepende sa inyo, Panginoon, ay para lamang sa ikabubuti, Lord God, ng bayan at ng mga tao, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang siyang sumama, Lord God, sa kanya, sa lahat ng desisyon niya, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kalinawan ng pag-iisip, Lord God, sa kanya. Hallelujah. Ibigay niyo po, Lord God, ng mga options, Lord God, na the best, Panginoon, para sa aming bansa, Lord God. Maging options, Lord God, na talagang naka-align, Lord God, sa inyong will, Panginoon. Lord God, kayo po ang magbigay sa kanya, Lord God, ng malinis na puso, ng malinis na isip, Lord God. Ituwin niyo po siya, Lord God, sa mga bagay, Lord God, na hindi kaaya-aya, Panginoon, at maging, Lord God, sa lahat po ng tao na nasa gobyerno, Lord, mula sa Vice President, Lord God, hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Linisin niyo po sila, Lord God. Alisin niyo po ang korupsyon, Lord God, sa kanilang mga puso. At hayaan niyo po, Panginoon, na makakilala silang lahat sa inyo, Panginoon.
Gumamit kayo ng mga tao, Panginoon, upang sila, Lord God, ay makakilala, Lord God, sa inyong kabutihan, Panginoon. Tanggapin nila kayo bilang kanilang Panginoon, Lord God. At nawa, Lord God, ay maghari kayo, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hipuin niyo po kanilang mga puso, palambutin niyo po ito, Panginoon, nang sa gayon, Lord God, ay makapenetrate, Panginoon, ang inyong grace, ang inyong ang pagpapala, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord God, kayo po ang gumamit, Lord God, ng mga tao, Lord God, upang makita nila, Lord God, ang inyong kabanalan, Lord God, at tunay na mabago silang lahat, Lord God. Hallelujah. Gayun din, Panginoon, ay itinataas din po namin, Lord God, ng lahat po ng mga vaccine, Lord God, na patuloy po na ginagamit, Lord God, sa mga tao. Dinideclare namin, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, na walang masamang epekto ito, Lord God, ang lahat ng vaccine sa aming kalusugan, Panginoon. Bagkus, Lord God, ay mas lalo pang lalakas ang aming resistensya, Panginoon. Mas lalo kami magkakaroon ng immunity pagdating, Lord God, sa mga sakit, Lord God, lalo na sa COVID, Panginoon. Yun din, Panginoon, kayo po ang mag-alis, Lord God, ng takot ng mga pangamba, Lord God, sa mga tao na nagdadalawang isip na mag-take ng vaccine, Panginoon. Alisin niyo po lahat, Lord God, ng fear, Panginoon, sa kanilang mga isip, Lord God. At hayaan niyo po, Lord God, na mapalitan ito, Lord God, ng comfort, ng peace, Lord God, na nagmumula sa inyo. At ganoon din, Panginoon, sa aming mga frontliners ng aming bansa. Dinadalangin din po namin sila sa inyo. Kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng extra protection, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord God, sila po talaga ang nasa field, Panginoon. Sila po ang na-expose, Lord God, sa virus na ito, Lord God. Kaya po, Panginoon, kayo po ang siyang mag-boost, Lord God, ng pagpapala sa kanila ng pag-iingat, Panginoon, ng inyong dugo, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Lord God, ng sabihin, Lord God, ay walang sakit, Panginoon, ang siyang makaka-penetrate, Lord God, sa kanila. Maging kayo rin po ang mag-restore, Lord God, ng kanilang mga lakas, Panginoon. Pawiin niyo po, Lord God, ng kanilang mga pagod, at kayo po ang siyang magpatatag ng kanilang faith at ng hope, Lord God, na may Diyos na buhay na sasama sa kanila, Lord God, at matatapos rin po ang lahat ng ito, Lord God. In your perfect timing, Panginoon, ang COVID na ito, Lord God, ay matitigil din. Ito, Lord God, ay mawawala rin, Lord God, at makikita namin ng inyong glory, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Tinataas namin, Panginoon, na mabigyan din ang aming mga frontliner ng sapat na compensations, Panginoon, ng sapat na sahod, Panginoon, ng government, Panginoon, sapagkat nakikita namin, Lord God, na talagang napapagod sila, Lord God, at hindi po sila, Lord God, nabibigyan ng tamang compensations, Lord God, kaya dinadalangin namin ito sa inyo, Lord God. Lord, maging ang aming mga educational sector, Lord, nakikita po namin, Panginoon, na mas nakakapagod ng setup na ito, Lord God, kung saan nasa modular, Lord God, nasa online class ang mga bata, Lord God, ang mga guro, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng joy sa mga bata sa pag-aaral, Lord God. At kahit na ganito po yung setup, Panginoon, ay we declare na magiging competent pa rin, Lord God, ng mga estudyante, Lord God, sa kanilang mga tinahak na field, Lord God, at kayo po ang siyang magbigay, Lord God, ng katalinuhan sa mga bata nang sa gayon, Lord God, maintindihan nila, Lord God, ang bawat lessons, Lord God, na inihahain sa kanila, Lord God, ng kanilang mga guro. Bigyan niyo rin po, Panginoon, ang mga kaguruan ng knowledge, Panginoon, wisdom at strength upang magampanan naman nila ang kanilang mga trabaho, Lord God, na nandoon din yung enthusiasm, Panginoon, sa pagtuturo at mas maging effective ang kanilang lessons, Lord God, na ibabahagi sa mga estudyante, Panginoon. We pray, Panginoon, Lord God, na ang bawat estudyante at mga kaguruan, Panginoon, ay makakaranas, Lord God, ng rest, Panginoon, sa nakakapagod, Lord God, na setup na ito, Panginoon. At kayo po, Lord God, ang siyang manguna sa bawat isa ng sagayon, Lord God, ay maging effective ito, Lord God. At ngayon po, Lord God, na nagpaplano, Lord God, ng government na magbukas ulit ng face-to-face, Panginoon, na klase, Panginoon, kayo pong siyang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, nang sa gayon ay walang magkakasakit, Lord God. Bagkus, Lord God, ay babalik na sa normal, Panginoon, ang kanilang pag-aaral, Lord God, at mas lalo silang gaganahan pa at talagang may empower, Lord God, ang education, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Lord. Lord God, Panginoon, tinataas din po namin, Lord God, sa inyo ang bansang Pilipinas, Lord God. Protektahan niyo po kami, Lord God, sa lahat ng sakuna, sa mga bagyo, Lord God, sa mga lindol. Maging ang ekonomiya namin, Panginoon, ay dinadalangin namin na muling tumaas, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, na kayo po ang magbigay ng abundance sa aming bansa. At pati na rin, Lord God, sa nalalapit na halalan ay Lord God, maluklok, Lord God, ng mga tao na karapat dapat at higit sa lahat ang inyong kalooban, Panginoon. Lead us, O Lord. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng mga karunungan, Lord God, sa pagpili ng tamang tao, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Lord God, at we declare, Lord God, na ang aming bansa, Lord God, isa sa mga bansang pinili niyo, Panginoon.
Kami po, Lord God, ay mahal na mahal niyo, Panginoon. At kiniklaim po namin itong lahat, Lord God, na kami, Lord God, hindi niyo po pababayaan, Lord God. At alam po namin na meron po kayong magandang plano sa aming bansa. Kaya naman, Panginoon, ang lahat po ng ito ay selyuhan niyo po, Lord God, ng inyong banal na dugo. At winawaksi po namin na ang lahat po ng gawa ng kaaway sa aming bayan, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik, Lord God, ang pinakamataas sa papurit pasalamat, ang pagdakila, ang pagluwalhati, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray, Panginoon. Amen and amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng mga nanguna sa atin sa panalangin, si Ate Rhea and si Kuya Ron. Thank you sa atin pong Lord. So sa dako pong ito ay baka po meron po tayong mga announcement, Ma, o si Kuya Mac. Meron po ba tayong mga announcement po? Ayan, si Kuya Mac meron po ata. Ano po, re-remind ko lang po yung mga naka-schedule po bukas. Remind ko na po ngayon para ngayon pa lang po ay alam na po natin. Wait lang po. Sa music team po, ang gagamitin po bukas sa musicians po, ang naka-schedule po ay Rainiel, Ian, Lumen, Ron, and Norbin Paul. Tapos po sa singers naman po ay sina Mama Nel at Ninang Nati, Nanay Lorna, tsaka John Mark Roda. Yun po yung schedule po natin bukas. So siguro may schedule na rin naman siguro sina Kuya Ian sa sa multimedia naman. So yun lang naman po. The best po. Amen. Sige po. Meron pa po ba, Ma? Kayo po, meron po bang announcement si Mama natin? Sige po. Kuya JM, baka gusto mo rin po mag-announcement po, Kuya JM, para sa MM naman. Baka meron gustong i-announce si Kuya JM. Ano lang po, announce ko lang po, napalitan na po yung monitor natin ng bagong TV. Amen. Alam po. Sige po. Thank you po, Kuya JM. So, ayan. So, salamat po sa Panginoon sa katagumpayan po ng ating gawain. So, tawagan na po natin si Mami Lorna para po tayo po ipangunahan sa closing prayer. Sige po, Mami. Sige po, tayo po ay mag-close sa ating panalangin. Hallelujah, Lord. We worship you, O Lord. Hallelujah. Purihin po kayo. Aming dinadakila ang banal ng pangalan, Panginoon. Papasalamat kami, nagpupuri sapagkat tunay ang Diyos naming pinagpupurihan ay buhay. Tunay na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga salita nyo na aming nakinggan, nahayag sa aming lahat. Ito po ay isang reminder ulit sa amin, Panginoon, na sa lahat ng mga tinawag ninyo ay kailangan ito ay taglayin namin, yung humility and availability, Panginoon. Sa pagkatotoo, Lord, na hindi kayo naghahanap ng mga taong magagaling lamang. Pero wala naman pong humility at wala naman pong availability sa inyo. Nais nyo, Panginoon, na isang taong tinawag ninyo na mayroong pong kababaang loob at laging may oras at panahon sa inyo na kahit gaanong kabisi ang aming buhay ay lagi kaming maglalaan ng panahon para sa inyo. Dahil ang lahat ng bagay na mayroong kami, kahit po ito ay trabaho, ito po ay mula sa inyo. At higit sa lahat, lagi niyo pong ipaalala sa amin na kahit gaanong kabisi namin, yung aming lakas, Panginoon, ito po'y sa inyo. Kung hindi nyo ito ibibigay sa amin, hindi rin namin magagawa yung aming mga trabaho. Kaya wag na wag po ninyong ipahintulot, Lord, na masanay ang inyong mga anak, na ikakatuwiran ang business, Lord, dahil I believe na hindi ito katanggap-tanggap sa inyo. Ang hinahanap niyo isang mga lingkod ninyo na kahit busy ay maghahanap, magpa-find time, Panginoon, para kayo ay patuloy na mapaglingkuran, patuloy naming magawa ang dapat namin gawin dahil kami ay mga tinawag ninyo. Napaka-special namin sa inyo, Panginoon, at nawa ito ay mapahalagahan ng bawat isa. Napakapalad namin, Lord, isang great privilege and honor, Panginoon, na maging anak nyo.
And at the same time, maging lingkod niyo pa, Panginoon. Napakapalad po namin. Huwag naming sayangin ito, Panginoon. Hindi lahat ng tao ay mayroong ganitong kalagayan. Kaya huwag namin itong sayangin, Panginoon. Katulad ng mensaheng aming narinig. Pahalagahan namin ito ng malalim sa aming puso, Panginoon. Hindi lamang napakinggan, kundi ito'y aming i-apply sa buhay namin, Lord. Pahalagahan namin na kami tinawag niyo, na magkaroon kami ng humility and availability, at palagi, Panginoon, na ipasakop namin ang aming buhay sa inyo. Ang kalooban ninyo ang aming sundin, at hindi ang aming sariling kalooban, Panginoon. Lord, naniniwala po ako na kayo po ang Diyos na napakabuti, nakatunghay sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Nawa, patuloy na kami ay pagharian ninyo na sa bawat galaw namin, sa bawat iisipin at paplanuhin namin bilang mga lingkod ninyo. Nawa ang kalooban ninyo, ang katuwiran ninyo ang mananaig sa amin, Lord. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At tunay pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga anak na itinayo sa gabing ito, sa nangaral ng inyong salita, sa nag-moderate, Panginoon, ng inyong gawain, sa nanalangin, Panginoon, at sa lahat po ng mga ginamit ninyo, Panginoon, sa multimedia, O Diyos. Lord, pagpalain niyo ang bawat isa. Nawa, Panginoon, kaming lahat ng mga anak ninyo ay patuloy na bigyan niyo po ng isang mabuti at magandang kapahingahan, Panginoon, sa buong magdamag. Patuloy naming inaangkin, Lord, ang pag-iingat niyo ay sa amin, sapagkat wala kaming tanging kinikilalang nag-iingat sa amin at makapag-iingat sa amin sa lahat na po ng uri ng karamdaman at maging sa anumang gawa ng kaaway, kundi kayo lamang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Kayo lamang po, Panginoon, kaya kayo po ang maghari, kayo po ang masunod sa buhay po namin, at ang katuwiran ninyo ang taglayin po namin sa araw-araw. Marami po salamat. I-bless niyo po ang inyong mga anak. Pagpalain niyo ang bawat isa. Dakilang Diyos, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Salamat po. Thank you, Lord.